Magandang araw mga ka-YouTube, nagbabalik ang inyong lingkod, Paul Ancheta. Meron akong ituturo sa inyo tungkol ito sa do's and don'ts sa laptop para ma-maintain natin na running condition siya, okay? Kasi syempre naka-home quarantine tayo. So, kailangan yung laptop natin ay running condition. So, hindi pwedeng masira kasi pag nasira na ko, paano na lang close kasi lahat. Pag nasira, nako, wala na. Kawawa. Okay. Nasabi ko naman sa inyo na, 'di ba, nagre-repair nga ako ng computer, naisipan kong gawin itong video na ito kasi na-observe ko sa mga customer ko. Alam nyo, every time na gumagamit sila ng laptop nila, ng computer, alam nyo, kinakabit nila yung charger. Yung laptop ninyo, alam nyo, parang cellphone din yan eh. Parang cellphone yan. So, kapag ka nag-charge kayo, huwag nyo na hayaan umabot ng 100%. Kung ka nakatungtong ng 85, 90 or ng mga 90 plus, yun na yun. Tanggalin nyo na yung charger, tapos gamitin na ninyo. Yung laptop, kasi dapat pag ginagamit natin yung laptop natin, parang cellphone, diba, na dapat cordless, walang nakalawit-lawit dyan, diba? Bakit yung iba, every time na ginagamit nila yung laptop nila, nakakabit yung charger? Kaya ngayon yung mga battery ng laptop nila, wala na, sira na. So, ituturo ko sa inyo sa video ko na ito, ituturo ko sa inyo yung mga do's and don'ts para maano yung laptop ninyo na always siya in running condition, okay? So, wala akong para ito, nagsasalita lang ako sa inyo, diretso na, okay? So, lagyan na lang natin ng numbering. Okay? So, ano nga ba yun? Tulad ng sinabi ko, pag nag-charge kayo ng laptop ninyo, o i-charge niyo, parang cellphone, di ba? O i-charge niyo. So, hintayin niyo, huwag niyo i-overcharge, okay? Pagkatungtong ng 85, 90, okay na yan, unplug nyo na. Tapos, kailangan gamitin niyo yung laptop ninyo na walang charger nakakabit. Tapos, makikita nyo naman sa laptop ninyo kapag low bat na siya. So, siguro mga 10%, 20%. Pagka umabot ng ganyan, doon nyo palang i-plug yung laptop ninyo. Alam nyo, hindi maganda sa laptop na ginagamit ninyo at the same time nag-charge kayo, kasi nag-charge kayo ng laptop ninyo at the same time nag-drain yung power. So yung hindi maganda sa rechargeable battery ng laptop ninyo, madaling masira. Okay? So ang gawin ninyo kapag talagang marami kayong ginagawa, may mga tina-type kayo dyan, thesis ba yan or ano yan, yung gawin ninyo, patayin talaga ninyo yung laptop ninyo, turn off talaga ninyo, tsaka nyo i-charge. Katulad din sa mga cellphone, alam nyo, applicable din sa cellphone yan yung battery ng cellphone ninyo masisira din kapag ginagamit niyo, the same time nag-charge kayo, okay? So
huwag ninyong i-overcharge yung laptop ninyo. Pag nag-charge kayo, huwag ninyong overcharge. Kasi yung iba kasi ganito yan no? Kahit sa cellphone, ginagawa nila yan. So, pag nagpapahinga kayo, no, natutulog kayo kung gabi, ang ginagawa ng iba kasi charge nila, pagkatapos overnight na, tapos umaga na kinukuha yung charger. Wag ganon. Bantayan nyo talaga. Bantayan nyo. Ganito para malaman niyo yung charging time ng laptop ninyo, obserbahan ninyo kung mga ilang oras siya mag-full. Example ganito yan turo ko sa inyo. So i-charge niyo yung laptop ninyo, pagkabit niyo from 0 mag-set kayo ng timer. Tapos tingnan niyo kung anong example. Umabot siya ng 90%. Example, timeman ninyo. Lagyan ninyo ng orasan na para tapos example, in 1 hour and 20 minutes from 0 na charge nyo yung laptop ninyo 1 hour in 20 minutes umabot na siya ng 90% yung charge ng laptop niyo. So tandaan na ninyo palagi yung 1 hour and 20 minutes, di ba? So alam niyo yung time pag nag-charge kayo. Sa simula lang naman kasi yan mahirap pero kailangan kailangan alam niyo yung charging time ng laptop niyo. Kasi magkakaiba kasi ang mga laptop Merong laptop na mabilis mag-charge, merong laptop na matagal mag-charge. So lagyan nyo ng timer. So example, nakakuha na kayo 1 hour 20 minutes. So nasa isip na ninyo na kapag nag-charge kayo ng laptop, ito 1 hour 20 minutes ito. Yan, ganun yan. Okay? Ito naman, kung sa tingin mo yung laptop mo kapag nag-charge ka pag nag-charge ka ng laptop mo, tapos sa tingin mo yung charger mo yung battery mo, yung charger mo hindi na nag-charge so may kailangan mo ng palitan yung rechargeable battery ng laptop mo. Okay? So parang hindi na siya yung mangyayari niyan parang desktop na, hindi na siya kasi ito turn on mo, gagamitin mo yung laptop mo na wala na siyang battery. So parang direct supply AC na lang siya para temporary magamit mo na yung laptop mo syempre kapag meron kang time, hanapan mo talaga ng rechargeable battery. Gagawin ninyo, huwag ninyo isipin na kapag sira na yung rechargeable battery ng laptop ninyo, huwag ninyo isipin na hindi nyo na magagamit nyo pa rin yung laptop ninyo, pero syempre direct na siya sa plug, sa AC, direct na siya sa AC. So habang naghahanap pa kayo ng rechargeable battery, so yan yung gawin ninyo. Okay, so wag ninyo hayaan na gumagamit kayo ng laptop kung sira sa tingin niyo sira yung rechargeable battery ninyo, tanggalin nyo na lang sa laptop niyo. Anyway, pwede nyo pa rin i-plug in yung charger niyo sa laptop niyo. Kailangan tanggalin nyo talaga yung rechargeable battery doon kasi makakakos pa ng sunog yan tsaka makakakos ng damage sa laptop ninyo. Okay, so kapag sa tingin niyo na malfunction na, okay na, tanggalin na. Okay, alam ba ninyo yung mga laptop, merong ibang laptop na mabilis mag-init. Yung kapag gumagamit ka ng laptop,
ilang minsan 30 minutes lang mainit na siya, no? Kasi ganito yung dahilan yan kung bakit nangyayari yan, yung mga ganyan, ano. Yung mga yung laptop ninyo, pag gumagamit kayo ng laptop, huwag ninyong ipatong sa mga yung mga soft na, yung malambot na mga sa kama, yung wag, kasi may blower yan sa ilalim. Ito, o, nakikita niyo yung blower niya, nandyan sa ilalim. So pag pinatong nyo yung laptop ninyo sa sa kama na malambot, or sa mga sofa na ano bang tawag dito, basta malambot, yung mga mabalahibo ba, hindi yung blower niya sa loob ng laptop niyo, hindi makakaikot ng kwan, tsaka ang mangyayari niyan, ano, mag-overheat yung kwan, yung processor niyo kapag walang hangin, hindi makabentilate. Okay, so kapag tsaka delikado rin, nakakakos ng sunog. Huwag kayo gumamit ng laptop ninyo na ipapatong ninyo sa kama or sa mga malalambot. Ipatong niyo sa table, yan, sa lap ninyo. Okay, kasi yan yung cause kung bakit yung mangyayari niyan, kasi yung blower sa loob ng laptop ninyo, may possibility na baka hindi umikot doon sa loob. Pag nangyari yon, masusunog yung processor sa loob ng laptop ninyo. Sisira yung computer niyo, sayang, hindi ba? Hindi na kayo makagamit ng laptop ninyo. So, yun lang. So, mas mabuti pa itungtong niyo sa table or sa mga hard na mga object, sa mga hard na surface, tsaka mga flat surface, yan. Okay, kung sa tingin ninyo ay magamit kayo ng mga laptop ninyo, ano, more than 5 hours, minsan 24 hours, ano, masyadong matagal. Ako minsan matagal ako gumamit ng computer ko. Sa desktop kasi okay lang, sa desktop, pero sa laptop, sa tingin ko kailangan yung maglagay ng blower sa ilalim ng laptop ninyo para masupport, para hindi siya uminit, kasi magkaiba kasi yung desktop sa laptop eh. Sa laptop kasi longer than 5 to 6 hours masyadong mainit na sa laptop yan. So kung gusto ninyo na ma-maintain yung laptop ninyo na okay siya, no, gumagana, lagyan ninyo ng blower na support sa ilalim. Merong binibenta yan, merong binibenta na blower dito sa ilalim ng basta magtanong lang kayo sa mga pero wag muna ngayon, ha, kasi naka home quarantine pa tayo, mahirap na. Okay, siyempre pagka gumagamit na kayo ng laptop ninyo, ano, siyempre yung mga drinks ninyo medyo ilayo-layo ninyo sa laptop niyo, kasi para maiwasan mabasa, di ba? Uminom kayo dyan ng tubig, so ilagay nyo sa safe na lugar yung laptop ninyo na hindi rin matamaan ng any liquid. Okay,
ito na sa tingin ko na-mention ko na ito sa isang video ko eh. Yung pag gumamit kayo ng laptop ninyo, wag ninyong i-direct kasi ako dinadaan ko muna sa AVR para ma-make sure na regulated yung voltage na lumalabas para hindi rin masira yung mga charger ng laptop ninyo. Okay? Tapos syempre yung mga laptop ninyo dapat merong hard case yan na yung foam na matigas para maproteksyonan yung laptop ninyo. Wag lang yung yung tela kasi pagka nahulog kailangan yung casing, yung lalagyan ng mga laptop natin, dapat yan, dapat safe, secure yung laptop mo na kahit na mabitawan mo ay hindi mabasag, di ba? Yan lang. Lagay natin yung gamit natin kasi tulad ngayon, home quarantine tayo, hindi tayo makalabas. Kailangan natin yung laptop natin na always running condition, di ba? Thumbs up kung nagustuhan mo itong video ko. I-share nyo sa mga kaibigan ninyo para makatulong din tayo doon sa iba. Tapos subscribe na rin para ma-notify ka sa mga i-upload kong mga bagong videos. Okay? Stay at home muna. Ingat muna. Okay? Laging maghugas ng kamay. Okay? Tsaka iwasan yung mga matataong lugar.